Sa tuwing may krisis sa mundo, may isang bagay na kadalasang tumataas ang presyo. Hindi ito langis, hindi rin ito stock market. Ito ay ginto. Sa nakaraang mga buwan, patuloy na tumataas ang presyo ng ginto sa global market. Maraming investors, central banks at kahit ordinaryong tao ang bumibili ng ginto bilang proteksyon laban sa economic uncertainty. Pero bakit nga ba tumataas ang presyo ng ginto? Ano ang koneksyon nito sa mga digmaan, inflation at global economy? At bakit kahit ang mga bansa at central banks ay patuloy na nag-iipon ng ginto? Sa video na ito, ipapaliwanag natin kung bakit tumataas ang presyo ng ginto at kung bakit ito mahalaga sa panahon ng global uncertainty. Ang ginto ay isa sa pinakamatandang forms ng wealth sa kasaysayan ng tao. Sa loob ng libu-libong taon, ginagamit ito bilang pera, store of value, at simbolo ng yaman. Hindi tulad ng pera na maaaring i-print ng mga gobyerno, ang ginto ay limitado lamang ang supply. Hindi rin ito madaling masira o mawala. Dahil dito, maraming tao ang naniniwala na ang ginto ay isang safe haven asset. Ibig sabihin, kapag may krisis sa ekonomiya o geopolitics, lumilipat ang mga investors sa ginto upang protektahan ang kanilang pera. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit tumataas ang presyo ng ginto ay ang global uncertainty. Kapag may digmaan, economic crisis, o geopolitical tension, nagiging mas maingat ang mga investors. Halimbawa, kapag may tensyon sa Middle East o digmaan sa ibang bahagi ng mundo, maraming investors ang nag-aalala sa stability ng financial markets. Sa ganitong sitwasyon, maraming investors ang nagbebenta ng risky assets tulad ng stocks. Sa halip, inililipat nila ang kanilang pera sa mas ligtas na assets tulad ng ginto. Dahil tumataas ang demand para sa ginto, tumataas din ang presyo nito. Isa pang dahilan kung bakit tumataas ang presyo ng ginto ay ang inflation. Ang inflation ay ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa paglipas ng panahon. Kapag mataas ang inflation, bumababa ang purchasing power ng pera. Ibig sabihin, ang parehong halaga ng pera ay nakakabili ng mas kaunting produkto. Sa ganitong sitwasyon, maraming investors ang bumibili ng ginto bilang proteksyon laban sa inflation. Ito ay dahil ang ginto ay kadalasang nagtataas ng value kapag bumababa ang value ng pera. Sa madaling salita, ginagamit ng mga investors ang ginto bilang hedge laban sa inflation. Hindi lamang mga investors ang bumibili ng ginto. Ang mga central banks ng iba't ibang bansa ay nag-iipon din ng ginto. Ang ginto ay bahagi ng foreign reserves ng mga bansa. Ginagamit ito upang suportahan ang kanilang currency at financial stability. Sa mga nakaraang taon, maraming central bank sa mundo ang nagdagdag ng kanilang gold reserves. Ang pagtaas ng demand mula sa mga central banks ay isa pang dahilan kung bakit tumataas ang presyo ng ginto. Mayroon ding koneksyon ang presyo ng ginto sa interest rates. Kapag mataas ang interest rates, mas maraming investors ang naglalagay ng pera sa bonds o savings dahil mas mataas ang returns. Pero kapag mababa ang interest rates, nagiging mas attractive ang ginto. Ito ay dahil ang ginto ay hindi nagbibigay ng interest, ngunit maaari itong tumaas ang value kapag may economic uncertainty. Kaya kapag bumababa ang interest rates o may inaasahang pagbabago sa monetary policy, tumataas ang demand para sa ginto. Ang presyo ng ginto ay madalas din konektado sa US dollar. Ang ginto ay kadalasang ipinagpapalit sa global markets gamit ang dolyar. Kapag humihina ang dolyar, nagiging mas mura ang ginto para sa ibang bansa. Dahil dito, tumataas ang demand at tumataas ang presyo ng ginto. Sa kabilang banda, kapag lumalakas ang dolyar, maaaring bumaba ang presyo ng ginto. Ang geopolitics ay isa ring malaking factor sa presyo ng ginto. Kapag may digmaan o political instability sa mundo, tumataas ang demand para sa safe assets. Sa mga panahon ng krisis, maraming investors ang naghahanap ng proteksyon para sa kanilang wealth. At isa sa pinaka-popular na asset para dito ay ang ginto. Ito ang dahilan kung bakit madalas nating makita ang pagtaas ng presyo ng ginto kapag may global conflicts, may giyera o economic uncertainty. Bukod sa demand, mahalaga rin ang supply ng ginto. Ang pagmimina ng ginto ay hindi madaling proseso. Kailangan ng malaking investment, technology, at oras upang makahanap at makapagmina ng bagong gold deposits. Dahil limitado ang supply ng ginto, kahit maliit na pagtaas sa demand ay maaaring magdulot ng malaking pagtaas sa presyo. Ayon sa ilang analyst,
ang presyo ng ginto ay maaring patuloy na tumaas kung magpapatuloy ang global uncertainty, kung magpapatuloy ang inflation, geopolitical tensions, at economic instability. Maaring manatiling mataas ang demand para sa ginto. Gayunpaman, ang presyo ng ginto ay maaring magbago depende sa maraming factors tulad ng interest rates, economic growth, at global stability. Sa madaling salita, maraming dahilan kung bakit tumataas ang presyo ng ginto. Kabilang dito ang global uncertainty, inflation, interest rates, demand mula sa investors at central banks, at ang limitadong supply ng ginto. Sa panahon ng crisis at economic uncertainty, ang ginto ay madalas na nagiging safe haven para sa mga investors. At ito ang dahilan kung bakit patuloy na tumataas ang demand at presyo nito sa global market. Ikaw, sa tingin mo ba ay patuloy pang tataas ang presyo ng ginto sa mga susunod na taon? At sa panahon ng economic uncertainty, sa tingin mo ba ay magandang investment ang ginto? Ibahagi ang iyong opinion sa comments. At kung gusto mo pa ng mas maraming explainer videos tungkol sa ekonomiya, finance at mga nangyayari sa mundo, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel natin. Huwag rin kalimutang i-hit ang notification bell. Magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat sa panonood.